Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Paano kung ang palasyong inakala mong paraiso ay isa palang ginintuang kulungan? Sabi nila, ang pag-ibig ay kanlungan. Ngunit paano kung ito ang maging mitya ng iyong pinakamadilim na bangungot? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan at ang mga hiwagang bumabalot sa Villa Esmeralda. Ang marahas na pagsara ng pinto sa ibaba ay tila isang kulog na gumising sa natutulog na Villa Esmeralda. Agad na napahawak si Amihan sa kanyang 6 na buwang sinapupunan. Isang kilos na hindi niya namamalayan. Isang pangakong walang salita na poprotektahan niya ang munting buhay sa loob niya, anuman ang mangyari. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng sanggol, tila ba nakikiayon ito sa biglaang pagtibok ng kanyang puso. "Shh, baby," bulong niya habang marahang hinahaplos ang umbok sa kanyang bestida. "Daddy's home. Everything is okay." Ngunit ang mga salitang iyon ay parang kasinungalingan sa gitna ng biglaang tensyon sa hangin. Kanina lang, ang lahat ay payapa. Nakaupo siya sa nursery na maingat nilang inihanda. Pinagmamasdan ang malambot na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang mga dingding ay kulay krema at ang mga maliliit na laruang kahoy ay nakaayos sa estante. Sa kanyang isipan, naririnig na niya ang maliliit na halakhak na pupuno sa silid na iyon. "Hiraya," bulong niya sa hangin, ninamnam ang pangalang napili. Isang matandang salitang Tagalog para sa bunga ng pag-asa at pangarap. "You are my dream, my Hiraya." Ngunit ang pangarap na yon ay biglang ginambala ng mga yabag sa hagdanan. Mabibigat, madiin, at may halong galit. Alam na alam niya ang mga yabag na yon. Iyon ang mga yabag ni Dante kapag ang mundo ay hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Nakatayo roon si Dante Valderrama, ang kanyang asawa. Ang gwapo nitong mukha na laging laman ng mga magazine ay nababalot ng dilim. Ang mamahalin niyang suit ay bahagyang gusot at naamoy ni Amihan ang alak mula sa kinatatayuan niya. "Dante, is everything all right?" Mahinahon niyang tanong, dahan-dahang tumatayo. Hindi ito sumagot. Sa halip, ibinagsak nito ang kanyang briefcase sa sahig. Ang tunog ay umalingaw sa katahimikan. "Who did you talk to today, Amihan?" Malamig nitong tanong. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. Sinusuri ang bawat kilos niya. "Wala naman. Si Manang Lita lang. Para sa mga kailangan sa kusina." At tumawag si Itay. "Nangungumusta lang." Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Humakbang si Dante palapit. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. "Don't lie to me. I know you were on the phone with your father for almost an hour. What did you tell him?" Wala, Dante. Nag-uusap lang kami tungkol sa baby." Excited na siyang maging lolo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. "Excited? O baka naman sinusumbong mo sa kanya ang mga usapan sa negosyo na naririnig mo dito sa bahay? Baka sinasabi mo sa kanya na may problema sa Valderrama Corporation?" Nanlamig si Amihan. Paano nito nalaman? Oo, narinig niya ang pag-uusap ni Dante sa telepono kaninang umaga. Isang deal na hindi natuloy. Ngunit hindi niya iyon binanggit sa kanyang ama. "Hindi totoo yan, Dante. Hindi ko gagawin yon." "Sinungaling!" Ang sigaw nito ay parang kidlat. Mabilis itong lumapit at hinawakan ang braso niya ng mahigpit. Napadaing si Amihan sa sakit. "Sa tingin mo ba tanga ako? Sa tingin mo ba hindi ko alam na lahat kayo ay naghihintay lang na magkamali ako? Nasasaktan ako, Dante. Bitiwan mo ako." Pakiusap niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang kabilang kamay sa kanyang tiyan, ngunit lalong hinigpitan ni Dante ang hawak nito. "Sasaktan talaga kita!" sigaw nito.
Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya para matuto ka kung saan ka lulugar. You are Mrs. Valderrama. Ang tanging trabaho mo ay maging maganda at sumunod sa akin, hindi ang makialam. Sa isang marahas na paggalaw, itinulak siya nito palayo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nawalan ng balanse si Amihan. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig. Ang kanyang likod ay tumama sa matigas na sulok ng kahoy na aparador. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pagbagsak niya sa sahig. Ang matinding sakit na biglang pumunit sa kanyang tiyan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Dante na biglang natauhan sa kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat. May mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang pulang mantsa sa puting alpombra. Hiraya. Ang walang tunog na sigaw ng kanyang kaluluwa. Ang anak ko. Nagising si Amihan sa nakakasilaw na liwanag at sa amoy ng antiseptic. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nananakit. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng kawalan. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay nawala. Isang doktor na may malungkot na mga mata ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Mrs. Valderrama, I'm so sorry. Nagkaroon po kayo ng matinding internal bleeding. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya but we lost the baby. Ang mga salita ay tila hindi nagproseso sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang patag na tiyan. Wala. Ang init, ang bahagyang paggalaw, ang pangako ng isang buhay. Lahat ay naglaho. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Ang naroon lang ay isang malawak, malamig, at walang katapusang kawalan. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Dante. May dalang isang malaking buke ng puting rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ami, my love, I'm so sorry. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa lalaking sumira sa kanyang buhay, sa lalaking pumatay sa kanilang anak. Sa mga mata ni Amihan, hindi na pag-ibig ang nakikita niya, kundi isang malamig na pangako. Isang pangako ng galit na hindi na kailanman mawawala. Ang hangin sa loob ng ospital ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Hukom, Mateo Sinag. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng pasilyo ay isang suntok sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya bilang isang hukom, sanay siyang makakita ng mga biktima, ng mga kwento ng kalupitan. Ngunit wala, kahit anong kaso na hinawakan niya, ang naghanda sa kanya para sa tanawing ito. Ang kanyang anak, ang kanyang Amihan, ay nakahiga sa puting kama, mas maputla pa kaysa sa kumot na bumabalot sa kanya. May nakakabit na suwero sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at kislap, ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang mas masakit para kay Mateo ay hindi ang mga pasa na bahagyang nakikita sa braso nito, kundi ang isang uri ng pagkasira na hindi nakikita ng mata, isang basag na kaluluwa. Aksidente lang ang lahat, Hukom. Ang boses ni Dante Valderrama ay pumutol sa katahimikan. Nakatayo ito sa kabilang panig ng kama, suot ang maskara ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit nakita ni Mateo ang bahagyang panginginig ng kamay nito, ang pagkabalisa sa mga mata nito na pilit tinatago. Isang aksidente? Mahinahon, ngunit may bigat na ulit ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. Ang isang aksidente ay hindi nag-iiwan sa anak ko na wasak ng ganito, Dante. Nag-away kami, Hukom, aaminin ko. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Naging emosyonal siya. Nadulas siya sa hagdan. Hindi ko sinasadya. Diyos ang saksi ko. Mahal na mahal ko si Amihan. Hindi umimik si Mateo. Sa kanyang propesyon, natutunan niyang kilatisin ang isang sinungaling. At sa sandaling iyon, ang bawat himaymay sa kanyang pagkatao ay sumisigaw
na ang lalaking nasa harap niya ay nagsisinungaling. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Malamig ito. Kasing lamig ng silid. Lumabas siya ng silid para kausapin ang doktor. Iniwan si Dante kasama ang katahimikan na nilikha nito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang anino ang tila sumusunod sa kanya. Isang lalaking nakauniforme ng driver, payat at mukhang hindi mapakali. Nang makarating sila sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng ospital, ang lalaki ay humarang sa kanyang daraanan. "Hukom Sinag!" Nanginginig ang boses nito. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang driver ni Valderrama." "Lino po ang pangalan ko, Hukom." Yumuko si Lino, hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may kinukuha mula sa kanyang bulsa. "Hukom, para po kay Ma'am Amihan, para po sa katotohanan." Iniabot nito ang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. "Matagal ko na pong nakikita." Ang mga galit ni Sir Dante. Halos pabulong na, sabi ni Lino. "Natakot po ako para kay Ma'am Amihan. Naglagay po ako ng isang maliit na kamera sa kanilang silid para lang po kung sakali." Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa. Nasa loob po niya ng nangyari kagabi. "Hukom, patawarin niyo po ako." At tulad ng mabilis nitong paglitaw, mabilis din itong nawala. Nag-iwan kay Mateo na nakatayo roon. Hawak ang isang maliit na piraso ng teknolohiya na maaaring maglaman ng katotohanan o ng isang mas malalim na kasinungalingan. Hindi na siya bumalik pa sa silid ni Amihan. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan sa parking lot. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakabingi. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop at sa loob ng ilang segundo, isang video file ang lumitaw sa screen. Pinindot niya ang play. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya ang kanyang anak. Hinahaplos ang tiyan nito. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Narinig niya ang bawat salita ng pagtatalo. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Dante, isang galit na demonyo. At nakita niya ang pagtulak, ang pagbagsak, ang sigaw na hindi narinig. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Mateo. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang hukom sa loob niya ay namatay sa sandaling iyon at ang naiwan na lamang ay isang ama. Isang amang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. "Hayop ka!" bulong niya sa harap ng screen. "Demonyo ka!" Isinara niya ang laptop nang may nanginginig na mga kamay. Bawat ugat sa kanyang katawan ay humihingi ng katarungan. Bumalik siya sa silid ng ospital. Naabutan niyang natutulog si Amihan o marahil ay nagpapanggap lamang. Si Dante ay wala na roon. Umupo si Mateo sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kamay nito at hinintay itong magising. Nang sa wakas ay imulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay ang determinasyon sa mukha ng kanyang ama. "Anak," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng sakit. "Alam ko ang nangyari. Alam ko ang ginawa niya sa iyo at sa apo ko." Walang emosyon sa mukha ni Amihan. "Paano, Itay?" Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, inilabas niya ang kanyang laptop at ipinihit ito paharap kay Amihan. Pinindot niya ang play. Pinanood ni Amihan ang video. Pinanood niya ang sarili niyang bangungot. Sa bawat segundo, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang kawalan ay napalitan ng sakit. Ang sakit ay napalitan ng galit. At ang galit ay nagsilang ng isang apoy. Isang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang pagkatao. Nang matapos ang video, tumingin siya sa kanyang ama. Ang mga mata niyang kanina'y walang buhay ay nagliliyab na ngayon sa isang hindi pa nakikitang determinasyon. "Ipaglaban natin si Hiraya." "Itay," bulong niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. "Ipaglaban natin siya."
Ang pirma niya sa ibabaw ng dokumento ay hindi perpekto. Bahagyang nanginginig, ngunit buo at hindi mapag-aalinlanganan. Amihan Riza Luna, hindi na Valderrama. Sa isip niya, ibinabalik na niya ang apelyidong yon na naging simbolo ng kanyang pangarap at sa huli ng kanyang pagkawasak. Nakaupo siya sa loob ng opisina ng abogado ng kanyang ama. Ang bawat sulok ng silid ay amoy lumang papel at matibay na paninindigan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Hukom Mateo. Ang kanyang anino ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng proteksyon at lakas. "Sigurado ka na ba dito, anak?" Tanong ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa pag-aalala. Tumingin si Amihan sa pangalan sa dokumentong Dante Valderrama. Ang pangalang minsan niyang sinambit ng may pagmamahal ay isa na ngayong lason sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ng kanyang ama. "Mas sigurado pa po ako dito kaysa sa kahit anong bagay sa buong buhay ko, Itay." Sa isang tango mula kay Mateo, ang demanda ay opisyal ng isinampa. Ang unang bala sa isang digmaang walang sino man ang nakakaalam kung paano magtatapos. Kinabukasan, sumabog ang balita. Parang isang wildfire, kumalat ito sa bawat sulok ng alta sosyedad. Amihan Riza Luna Valderrama, idinimanda ng physical assault at manslaughter ang asawang bilyonaryo na si Dante Valderrama. Ang mga headline ay malalaki at walang awa. Humarap si Amihan sa isang dagat ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at nag-uunahang mga mikropono. Ang bawat pag-click ng kamera ay parang isang maliit na paghatol. Naramdaman niya ang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ngunit nang hawakan ng kanyang ama ang kanyang balikat, huminga siya ng malalim at humakbang pasulong. "Bakit po kayo nagsalita lang ngayon, Mrs. Valderrama? Totoo po bang pera ang dahilan ng inyong pag-aaway?" Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Inayos niya ang sarili sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay malinaw at matatag. "Hindi po ako narito para sa aking sarili." Simula niya, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa bawat kamera. Tila ba nais niyang abutin ang bawat taong nanonood. "Narito ako para sa aking anak. Ang anak ko na hindi nabigyan ng pagkakataong masilayan ang mundo. Ginagawa ko ito para sa katarungan ni Hiraya." Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at malawak na boardroom ng Valderrama Corporation, ang balita ay pinapanood sa isang malaking flat-screen TV. Si Dante Valderrama ay nagpabalik-balik na parang isang hayop sa loob ng hawla. Ngunit hindi siya ang hari sa silid na ito. Ang tunay na kapangyarihan ay nakaupo sa dulo ng mesa. Si Doña Elara Valderrama, ang matriarka ng pamilya, ay nanonood sa screen ng walang anumang emosyon. Ang kanyang mukha, na pinatanda ng panahon ngunit pinatigas ng kapangyarihan, ay parang isang maskarang gawa sa marmol. Nang matapos ang press conference, pinatay niya ang TV gamit ang isang remote. "Isang kahiya-hiya," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng silid. "Hindi ito tungkol sa pamilya. Isa itong krisis sa public relations." "I will destroy her, Mom!" sigaw ni Dante. "I will ruin her!" "Manahimik ka!" putol ni Doña Elara. Ang kanyang tingin ay matalim na parang punyal. "Ang iyong galit ang nagdala sa atin sa gulong ito. Hayaan mong ang aking talino ang mag-aalis sa atin dito." Humarap siya sa isang grupo ng mga lalaking nakasuit, ang kanilang legal team. "Gawin ninyo ang lahat ng kinakailangan. Sirain ninyo ang kanyang kredibilidad. Halongkatin ninyo ang kanyang nakaraan. Bawat dumi, gaano man kaliit. Ipakita ninyo sa mundo na siya ay isang hindi matatag, sinungaling na babae na naghahabol lamang sa ating pera. Naiintindihan ba?" Sabay-sabay na tumango ang mga abogado. Nang gabing iyon,
Isang court sheriff ang naghatid ng subpoena sa Villa Esmeralda. Tinanggap ito ni Dante. Tiningnan ang pangalan ni Amihan sa papel at sa isang biglaang pagsabog ng galit, pinunit niya ito sa maraming maliliit na piraso. Ang mga papel ay nahulog sa sahig na parang niebe. Samantala, sa tahanan ng kanyang ama, kung saan siya pansamantalang nanunuluyan, sinubukan ni Amihan na makahanap ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay isang bagay na malayo nang makamit. Isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang simpleng kahon na kulay kape. Walang pangalan ng nagpadala. Inakala niyang galing ito sa isang kaibigan na nagpapadala ng pakikiramay. Dinala niya ito sa loob at nang buksan niya ito, isang matinis na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napaurong siya, ang kanyang likod ay tumama sa pader. Sa loob ng kahon ay nakahiga ang isang sirang manikang porselana. Ang maganda nitong mukha ay basag, ang isang braso ay putol, at ang damit nito ay may pulang mantsa. At sa ilalim nito, isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita na tila isinulat ng may galit. Manahimik ka kung ayaw mong maging katulad niya. Hindi nagsimula ang pagguhos sa TV. Nagsimula ito sa isang maliit na notification sa telepono ni Dante. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Hanggang sa ang kanyang mamahaling smartphone ay nag-vibrate na parang isang bubuyog na nagwawala sa ibabaw ng kanyang mesa, hindi tumitigil. Isang anonymous na source, isang leak, ganoon lang kabilis. Ang video ay wala pang 1 minuto. Malabo, kuha mula sa isang kakaibang anggulo. Ngunit hindi maikakaila. Ang marangyang silid, ang sigawan, ang pagtulak, ang pagbagsak. Sa loob ng 1 oras, ito ay nasa bawat social media feed. Sa loob ng 2 oras, ito na ang breaking news. Sa loob ng 3 oras, ang pangalang Dante Valderrama ay naging simbolo ng lahat ng kasamaan. Hayop. Ang salamin ng 80-inch television ay nabasag sa libo-libong piraso matapos tamaan ng isang bote ng mamahaling whiskey. Humihingal si Dante sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sa screen na ngayon ay basag. Patuloy na umuulit ang kanyang mukha. Ang mukha ng isang halimaw. Ang stock market ticker sa ilalim ng news report ay kulay pula. Ang VDR, ang simbolo ng Valderrama Corporation, ay bumubulusok pababa na parang isang nasusunog na eroplano. Bawat porsyentong nawawala ay isang sampal sa kanyang mukha, isang insulto sa kanyang pangalan. Tumunog ang kanyang private line. Alam na niya kung sino yon. Anong katangahan ito, Dante? Ang boses ni Doña Elara sa kabilang linya ay walang init, walang awa. Ito ay kasing talim ng yelo. They're destroying me, Mom. That bitch is destroying me. Walang sinisirang kahit sino. Malamig na sagot ng matanda. Ikaw ang sumisira sa iyong sarili. At sa pangalan ng pamilyang ito, inaasahan kong mayroon kang mas magandang plano kaysa sa pagbabasag ng mga gamit na parang isang paslit. Ano ang gusto mong gawin ko? Magtago? Hindi. Harapin mo ito. Ngunit sa paraang Valderrama, pinapunta ko na ang ating mga publicist, damage control. Maglalabas tayo ng isang pahayag. Sasabihin nating ang video ay kinuha sa maling konteksto. Edited, isang paninira mula sa isang desperadong babae. Walang maniniwala dyan. Hindi mahalaga kung maniwala sila o hindi. Sabi ni Doña Elara, ang mahalaga ay magtanim tayo ng pagdududa. Sa isang digmaan, ang pagdududa ang ating unang sandata. At Dante, nagbago ang tono nito. Naging mas mapanganib. Ayusin mo ang iyong sarili. Ayokong makakita ng isang duwag. Ibinaba ang telepono. Naiwan si Dante sa katahimikan ng kanyang nawasak na opisina. Ang kanyang mga business partner na kanina'y tumatawag para makipag-golf ay hindi na makontact. Ang mga imbitasyon sa mga party ay biglang nakansela. Tinalikuran na siya ng mundong minsan niyang pag-aari.
Lumakad siya patungo sa isang maliit na mesa sa gilid kung saan nakalagay ang mga naka-frame na litrato. Kinuha niya ang isa, ang kanilang wedding photo. Si Amihan, nakangiti ng napakatamis, ang mga mata ay sumasamba sa kanya. Siya, nakatayo ng buong pagmamalaki, na parang isang haring ipinapakita ang kanyang pinakamahalagang tropeo. Minahal kita, bulong niya sa litrato. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang mukha ni Amihan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Isang palasyo, mga diamante, isang buhay na hindi mo kailanman mapapangarap. Ang kanyang paghaplos ay unti-unting humigpit. Ang kanyang mga daliri ay dumidiin sa salamin. At ito ang isinukli mo sa akin? Kahihiyan? Ang kanyang pagmamahal na may sakit at pag-aari ay naging purong puot. Hindi na niya gustong ibalik si Amihan. Gusto na niya itong durugin. Gusto niyang bawiin ang lahat, hindi lang ang pera at ang bahay, kundi pati ang kislap sa mga mata nito, ang lakas na bigla nitong natagpuan. Gusto niyang makita itong nagsisisi, nasisira at nagmamakaawa. Muling tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang lead counsel. Sir Dante? Sabi ng abogado sa kabilang linya, may bagong kumpiyansa sa boses nito. Mayroon na kaming magandang balita. Pagkatapos ng masusing paghuhukay, may natagpuan kami. Natuwid ng upo si Dante. Ano yon? Isang kahinaan kay Mrs. Valderrama. Isang bagay mula sa kanyang nakaraan. Isang bagay na magagamit natin para ipinta siya bilang isang hindi kapani-paniwala at psychologically unstable na testigo. Ito na ang bala na kailangan natin, sir. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Ang hatol ng publiko ay mabilis at malupit. Ngunit ang tanging hatol na mahalaga ay ang hatol sa korte at sisiguraduhin niyang sa korte siya ang mananalo. Mayroong isang uri ng kapayapaan sa hardin ng kanyang ama. Dito, sa gitna ng mga rosas at sampagita, pansamantalang nakakalimutan ni Amihan ang ingay ng mundo sa labas. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng mga bulaklak, ay marupok. Isang makintab na itim na kotse, isang modelong nagkakahalaga ng higit pa sa bahay na ito, ang marahang pumasok sa kanilang gate. Alam ni Amihan kung kanino yon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya gumalaw. Hinintay niya ang pagdating ng reyna. Si Doña Elara Valderrama ay bumaba mula sa kotse na tila ba pag-aari niya ang lupaing tinatapakan niya. Ang kanyang damit ay simple, ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang hangin sa paligid niya ay amoy pera at kapangyarihan. Lumakad siya patungo kay Amihan. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa sementadong daanan. Amihan, iha, bati ni Doña Elara. Ang kanyang boses ay malambing ngunit walang anumang init. Sana ay hindi ako nakakaabala. Ginang Valderrama, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at formal. Tumayo siya para harapin ito ng may respeto, ngunit hindi ng may pagsuko. Nabalitaan ko ang nangyari. Isang malaking trahedya, sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay sinusuri si Amihan na parang isang alahas na may depekto. Ang pamilya Valderrama ay labis na nalulungkot. Hindi umimik si Amihan. Alam niyang hindi pakikiramay ang ipinunta nito rito. Nagpatuloy si Doña Elara. Umupo sa isang silyang bakal sa hardin na parang ito ang kanyang trono. Ngunit ang mas malaking trahedya, iha, ay ang iskandalong nilikha nito. Ang pangalan ng pamilya, ang negosyo, lahat ay naaapektuhan. Ang anak ko po ang namatay, hindi ang negosyo ninyo, diretsong sagot ni Amihan. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Doña Elara. Alam ko. At dahil dyan, narito ako para mag-alok ng solusyon, isang paraan para matapos na ang lahat ng ito ng payapa. May inilabas itong isang sobre mula sa kanyang Hermes bag at ipinatong ito sa mesa.
Sa loob niyan ay isang tseke, isang halaga na sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay kahit saan mo gusto sa mundo. Malayo sa lahat ng ito, malayo sa masasakit na alaala. Tiningnan ni Amihan ang sobre. Pakiramdam niya ay dinudungisan nito ang hangin sa pagitan nila. Ang alaala ni Hiraya, ang sakit niya, ang kanyang laban. Lahat ay nilagyan ng presyo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya't ikinuyom niya ang mga ito sa kanyang tagiliran. At ano po ang kapalit? Tanong ni Amihan, bagamat alam na niya ang sagot. Simple lang, sabi ni Doña Elara. Katahimikan, iurong mo ang kaso. Maglabas ka ng isang pahayag na nagsasabing nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, na ang lahat ay isang malungkot na aksidente. Pagkatapos, maaari ka nang umalis at hindi na muling lumingon pa. Natahimik ang hardin, tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Tinitigan ni Amihan ang babaeng nasa harap niya, ang ina ng lalaking pumatay sa kanyang anak, at ang tanging naramdaman niya ay pagkasuklam. Ginang Valderrama, sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag na parang bakal. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito. Ang katarungan para sa anak ko ay hindi ipinagbibili. Ang maskara ng pagiging mahinahon ni Doña Elara ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang kanyang mga labi ay numipis. Iniisip mo ba na mananalo ka laban sa amin, Amihan? Isa kang Rizaluna. Kami ang mga Valderrama. Mayroon kaming mga hukom sa aming bulsa at mga general sa aming hapagkainan. Ano ang mayroon ka? Mayroon po akong katotohanan, sagot ni Amihan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Elara. Tumayo ito. Ang kanyang kabaitan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang katotohanan ay kung ano ang sabihin naming katotohanan. Isa kang hangal na bata. Binigyan na kita ng magandang paraan para makaalis dito. Ngunit pinili mo ang digmaan. Lumapit ito kay Amihan. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Pagsisisihan mo ito. Bulong nito, ang bawat salita ay isang banta. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ang aking anak. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Titiyakin ko yan, ikaw na kaawa-awang babae. Pagkatapos, tumalikod na ito at lumakad palayo nang may parehong kapangyarihan tulad ng kanyang pagdating. Iniwan si Amihan na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Pinanood niya ang pag-alis ng itim na kotse hanggang sa mawala ito sa kanto. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso. Hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo siyang naging determinado. Ngunit nang sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ama, ang nasa screen. Itay? Amihan, anak? Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. May masamang balita. Tumawag ang asawa ni Lino, ang driver. Hindi pa siya umuuwi simula kagabi. Hindi nila siya makontak. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Ang mga salita ni Doña Elara ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Titiyakin ko yan. Nawawala ang kanilang pangunahing testigo. Ang silid hukuman ay malamig at walang kaluluwa. Bawat ubo, bawat kaluskos ng papel ay umiyesyo na parang isang hatol. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Hukom Mateo Sinag ang pag-upo ng kanyang anak sa witness stand. Mukha itong marupok sa ilalim ng malupit na ilaw, ngunit sa kanyang mga mata ay may determinasyong hindi matitinag. Sa kabilang panig, ang legal team ng mga Valderrama ay parang isang batalyon ng mga pating na nakasuit, handang dumamba sa anumang patak ng dugo sa tubig. Si Dante ay nakaupo roon. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang biktimang inakusahan ng mali. At sa likod niya si Doña Elara, isang reynang yelo, sa kanyang trono. Ang pagkawala ni Lino ay isang malaking dagok, walang testigo.
Ang kanilang kaso ay nakasalalay na lamang sa video at sa testimonya ni amihan. Attorney Robles, you may begin your cross-examination, sabi ng hukom. Tumayo ang pangunahing abogado ni Dante, isang lalaking may makinis na buhok at mapanlinlang na ngiti. Salamat po, Your Honor. Lumapit siya kay amihan. Mrs. Valderrama? O dapat ko bang sabihing Miss Rizaluna? Dahil iyon ang pangalang ginagamit ninyo ngayon, maaari mo bang ilarawan ang inyong relasyon bilang mag-asawa bago ang insidente? Akala ko ay masaya kami, sagot ni amihan. Akala ninyo? Ulit ni Attorney Robles na parang may natuklasang ginto. Hindi po ba't nagkaroon kayo ng ilang episodes ng emotional instability sa nakaraan? Mga panahong kailangan ninyo ng tulong medikal para sa inyong depresyon? Nagulat si amihan. Nagkaroon ako ng postpartum depression pagkatapos ng isang naunang miscarriage. Oo. Ngunit nalagpasan ko na yon. Talaga ba? Ngumiti ang abogado at lumingon sa hukom. Your Honor, nais po naming ipresenta ang Exhibit A, isang serye ng mga email sa pagitan ni Miss Rizaluna at ng isang Miguel kung saan inilalarawan niya ang kanyang malungkot na buhay may asawa at ang kanyang pagnanais na makatakas. Ipinakita sa screen ang mga email. Namilog ang mga mata ni amihan. Hindi niya kailanman isinulat ang mga yon. Hindi niya kilala ang sino mang Miguel. Peke yan. Hindi ako ang nagsulat niyan. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Robles. At Exhibit B, Your Honor, isang psychiatric evaluation na nagsasabing si Miss Rizaluna ay may tendensyang mag-imbento ng mga kwento kapag nasa ilalim ng matinding stress, isang paraan ng paghingi ng atensyon. Kasungalingan, sigaw ni amihan, ang kanyang boses ay nabasag. Habang pinapanood ni Mateo ang kanyang anak na unti-unting winawasak, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang linggo na ang nakalipas. Sa pagkawala ni Lino, alam niyang kailangan niya ng ibang paraan. Kung si Dante ay may pattern ng karahasan, malamang na mayroon ng naunang biktima. Flashback. Ang alikabok sa daan ng Baryo Pulang Lupa ay kulay kalawang. Ang hangin ay mainit at amoy lupa. Nagtanong-tanong si Mateo, gamit ang isang lumang litrato hanggang sa maituro siya sa isang maliit na kubo sa dulo ng baryo. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Nelia ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at takot. Nang makita niya ang litratong hawak ni Mateo, isang masayang larawan ni Dante at ng kanyang unang asawa, si Clarissa. Wala po akong alam dyan, senyor, sabi niya. Pilit na isinasara ang pinto. Nelia, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may autoridad. Ako si Mateo Sinag, isa akong hukom. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako para sa katarungan ni Clarissa. Napatigil ang matanda. Sa loob ng maraming taon, walang sino man ang bumanggit ng pangalang iyon sa kanya. Pinapasok niya si Mateo. Nanginginig. Ikinuwento ni Aling Nelia ang kanyang mga taon bilang kasambahay sa unang mansyon ng mga Valderrama. Mabait po si Ma'am Clarissa, bulong niya. Pero palagi po siyang malungkot. Palagi kong naririnig ang sigaw ni Sir Dante. Mga basag na gamit. Isang beses, nakita ko po si Ma'am Clarissa na may pasa sa braso. Pero sabi niya ay, nahulog lang daw siya. Huminga ng malalim si Nelia. Isang gabi sinabi niya sa akin, Nelia, aalis na ako. Hindi ko na kaya. Kinabukasan po, natagpuan na lang namin siyang patay sa paanan ng hagdan. Sabi nila, nadulas daw. Naniniwala ka ba doon? Tanong ni Mateo. Umiling si Nelia. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Hindi po. Dahil bago siya namatay, may ibinigay siya sa akin. End of flashback. Sa silid hukuman, si amihan ay umiiyak na ngayon sa witness stand. Biktima ng isang brutal na character assassination. Si Dante ay nakatingin sa kanya. Walang awa, isang mandaragit na pinapanood ang kanyang biktima. Ngunit si Mateo ay kalmado.
dahil alam niya ang isang bagay na hindi nila alam. Sa pagtatapos ng flashback na yon, may kinuha si Aling Nelia mula sa isang lumang baul. Isang bagay na nakabalot sa sutla. Maingat niyang ibinigay ito kay Mateo. Mayroon po akong itinagong isang bagay, hukom, sabi ni Nelia. Isang bagay na iniwan ni Ma'am Clarissa. Sinabi niya sa akin na itago ko ito at ibigay lamang sa taong mapagkakatiwalaan ko. Ibinigay niya kay Mateo ang isang maliit, leather-bound na kwaderno, isang talaarawan. Ang talaarawan ni Clarissa. Habang patuloy na binabato ng mga kasinungalingan si Amihan sa korte, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kanyang briefcase sa ilalim ng mesa. Sa loob noon, natutulog ang isang multo mula sa nakaraan, naghihintay lamang ng tamang sandali para magsalita. Ang paglabas sa silid hukuman ay parang paglangoy sa isang dagat ng putik. Manhid, mabagal. Ang mga flash ng kamera ay mga kidlat na walang tunog. Ang mga tanong ng media ay mga bulong na walang kahulugan. Ang tanging nararamdaman ni Amihan ay ang bigat ng tingin ng lahat, ang bigat ng kanilang paghusga. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan. Ang kanyang mukha, punit-punit dahil sa mga kasinungalingan, binasag ng mga pekeng ebidensya, ang nagsasabi ng lahat. Siya ay talunan. Sa loob ng kanyang silid sa bahay ng kanyang ama, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa ingay kanina. Isinara niya ang pinto, isinara ang kurtina, isinara ang mundo sa labas. Ngunit hindi niya maisara ang ingay sa loob ng kanyang isipan. Psychologically unstable. Isang sinungaling. Naghahabol sa pera. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang pagkakamaling alam niyang pagsisisihan, ngunit hindi niya mapigilan. Ang kanyang pangalan ay trending. Ang hashtag na Asha mo, Mihan sinungaling, ay nasa lahat ng dako. Ang seksyon ng komento sa bawat artikulo ng balita ay isang hukuman na mas malupit kaysa sa korte. Gold digger lang talaga. Kitang-kita naman. Kawawang Dante, biktima ng isang baliw na asawa. Sana makulong na yang babaeng yan, desperada. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ibinagsak niya ang telepono na parang napaso. Ang mga luhang hindi niya inilabas sa korte ay nagsimulang bumuhos ngayon, walang tigil, walang katapusan. Nang gabing iyon, dinalaw siya ng mga bangungot. Nasa isang madilim na silid siya at sa harap niya ay si Dante, tumatawa. Tingnan mo ang sarili mo, Ami. Sabi nito, ang boses ay nang uuyam. Walang naniniwala sa'yo dahil wala kang kwenta. Isa ka lang magandang palamuti na nasira. Bigla, narinig niya ang isang munting tinig. Ang tinig ng isang batang hindi niya nakilala. Inay, bakit ka sumusuko? Hinanap niya ang pinanggagalingan ng boses, ngunit wala siyang makita. Ang tanging naroon ay ang halakhak ni Dante. Umuulit-ulit sa kanyang isipan hanggang sa magising siyang humihingal at basang-basa ng pawis. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kanyang silid. Kumatok ang kanyang ama, nag-aalok ng pagkain, ngunit umiling lang siya. Itay, hindi ko na yata kaya, sabi niya sa wakas. Nang pumasok ang kanyang ama sa silid, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Baka tama sila. Baka nababaliw na nga ako. Huwag mong sabihin yan, Amihan, sabi ni Mateo, umupo sa gilid ng kanyang kama. Pero paano kung tama sila? Humagulgol siya. Paano kung lahat ng ito ay gawa-gawa ko lang? Paano kung ako ang may kasalanan? Hindi ko na alam, Itay. Pagod na ako. Tumingin si Amihan sa salamin sa tapat ng kanyang kama. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi niya kilala. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang mga pisngi ay humpak. Ang kanyang balat ay maputla. Isa siyang multo. Isang anino ng babaeng minsan ay puno ng pangarap. Ang babaeng matapang na nagsampa ng kaso ay naglaho na.
Pinalitan ng isang basag na piraso ng salamin. Wala na akong lakas para lumaban. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip may kinuha ito mula sa kanyang briefcase. Isang maliit, luma, at leather-bound na kwaderno. Dahan-dahan niya itong inilagay sa mga kamay ni Amihan. Ang papel ay marupok sa kanyang paghawak. Hindi mo kailangan ng lakas mo ngayon, anak, sabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng kahulugan. Dahil mayroong ibang magpapahiram sa iyo ng sa kanya. Tumingin si Amihan mula sa kwaderno patungo sa kanyang ama, naguguluhan. Basahin mo ito, anak, sabi ni Mateo. Ito ang lakas na kailangan mo. Sa una, nag-atubili si Amihan na buksan ito. Ang kwaderno ay parang isang sagradong bagay, isang relikya mula sa isang buhay na hindi niya kilala. Ngunit ang bigat nito sa kanyang mga kamay, ang amoy ng lumang papel, ay tila humihila sa kanya. Dahan-dahan, binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Ang uri ng sulat na natututunan sa mga mamahaling paaralan para sa mga babae. Setyembre 2, si Dante ay ang pinakamatamis na tao na nakilala ko. Dinalhan niya ako ng 100 puting rosas ngayong umaga para lang daw. Sabi niya, ako raw ang kanyang reyna at ang aming tahanan ang aming magiging palasyo. Sa wakas, nahanap ko na ang aking fairy tale. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Amihan sa kanyang dibdib. Ganoon din siya sa simula. Nabulag sa mga bulaklak, sa mga regalo, sa mga pangako. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat pahina ay isang hakbang palalim sa buhay ni Clarissa in Nobyembre. Nagagalit si Dante kapag hindi ko sinasagot kaagad ang kanyang mga tawag. Sabi niya, nag-aalala lang daw siya. Ngunit kung minsan, ang kanyang pag-aalala ay parang isang kadena. Tinanong niya kung bakit kailangan ko pang makipagkita sa aking mga kaibigan. Hindi ba't sapat na ako? Tanong niya. Oo, sapat na siya. Sapat na sapat. Naramdaman ni Amihan ang lamig. Ang parehong mga salita, ang parehong mga tanong, ang parehong kadena na dahan-dahang ipinulupot sa kanyang leeg hanggang sa hindi na siya makahinga. Binilisan niya ang pagbabasa, ang mga pahina ay lumilipas na parang mga araw sa kalendaryo. Nakita niya ang pagbabago sa sulat kamay ni Clarissa. Mula sa pagiging pino, ito ay naging magulo, apurado, at minsan ay may mga bakas ng natuyong luha. Pebrero 20. Sinigawan niya ako ngayong gabi dahil lang sa hindi ko nahanap ang kanyang kurbata. Ibinato niya ang isang florera sa pader malapit sa aking ulo. Pagkatapos, lumuhod siya at umiyak, humihingi ng tawad. Sabi niya, stress lang daw sa trabaho. Niyakap ko siya. Sinabi kong naiintindihan ko. Pero bakit hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako? Napahawak si Amihan sa kanyang bibig. Ang mga alaala ay bumalik. Ang mga nabasag na baso. Ang mga butas sa pader na tinakpan ng mga painting. Ang kanyang sariling mga pagdadahilan. Hindi siya nababaliw. Ang kanyang naranasan ay totoo. At nangyari na ito dati. Patuloy siyang nagbasa hanggang sa marating niya ang mga huling pahina. Ang sulat ay nanginginig na, halos hindi na mabasa. Hunyo 12. Nakita ko ang mga pasa sa aking braso. Sabi ko sa sarili ko, nahulog ako. Iyon din ang sinabi ko kay Nelia. Ngunit alam naming pareho na hindi yun totoo. Sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko na nakikilala ang aking sarili. Ang babaeng puno ng pangarap ay naging isang bilanggo, isang magandang ibon sa isang ginintuang hawla. Hunyo 7, buntis ako. Ngunit hindi ko ito sasabihin sa kanya. Hindi pa. Dahil ang batang ito ay hindi lalaki sa takot. Ang batang ito ang magiging dahilan ng aking paglaya. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Amihan. Ang sakit ni Clarissa ay naging sakit niya. Ang pag-asa ni Clarissa ay naging pag-asa niya. At pagkatapos, ang huling entry. 2 pangungusap lamang. Isinulat.
Nang may matinding determinasyon, Hunyo 10, aalis na ako. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Kailangan kong iligtas ang aming anak. Iyon na. Ang susunod na pahina ay blanko. Isinara ni Amihan ang talaarawan. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng pag-unawa, ng kalungkutan para sa isang babaeng hindi niya nakilala at ng isang bagong tuklas na galit. Hindi lang si Hiraya ang kinuha ni Dante, kinuha rin niya ang anak ni Clarissa. Ang pattern ay hindi na mapagkakaila. Tumayo si Amihan mula sa kama. Lumakad siya patungo sa bintana at hinawi ang mga kurtina. Ang sikat ng araw ay sumilip. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, hindi niya ito inilagan. Ang apoy sa kanyang kalooban na inakala niyang namatay na ay muling nagliyab. Mas mainit, mas maliwanag kaysa dati. Hindi na siya lumalaban para lamang sa kanyang sarili o para kay Hiraya. Lumalaban na rin siya para kay Clarissa. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para basahin ang mga komento, kundi para tumawag. Itay, sabi niya nang sagutin ito. Ang kanyang boses ay hindi na basag. Ito ay buo, matigas, puno ng layunin. Alam ko na ang kailangan nating gawin. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ng kanyang ama. Amihan, sandali. Mayroong pagkaapurahan sa boses nito. Kakatawag lang sa akin ng isang hindi rehistradong numero. Si Lino. Napatigil si Amihan. Nasaan siya? Okay lang ba siya? Nagtatago siya. Tinakot nila ang kanyang pamilya, anak. Sabi niya, pinilit siyang pumirma ng isang affidavit na binabawi ang lahat ng kanyang sinabi, na ang video ay peke. Ang bagong tuklas na lakas ni Amihan ay biglang sinubok. Ang kanilang pangunahing testigo, ang kanilang tanging pag-asa para patunayan ang katotohanan ng video ay bumaliktad na. Ang pader na kanilang itinayo ay gumuho sa isang iglap. All is lost. Ang lahat ay tila nawala. Ang pagbabalik sa witness stand kinabukasan ay ibang-iba. Ang takot na nararamdaman ni Amihan kahapon ay wala na. Ang kahinaan ay naglaho na. Sa lugar nito ay isang kalmadong determinasyon, isang apoy na pinaningas ng dalawang buhay na nawala. Nang umupo siya, hindi niya tiningnan ang abogado ni Dante o ang hukom. Ipinukol niya ang kanyang tingin sa isang tao lamang, kay Dante Valderrama. Sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang natinag ang kanyang asawa. Tila ba nakakita ito ng ibang tao sa kanyang katauhan. Mrs. Rizaluna. Nagsimula si Attorney Robles. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay matapos ibalita na ang testigo nilang si Lino ay bumaliktad na. Dahil sa mga bagong development, mayroon na lang akong isang huling tanong. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't pera lang talaga ang habol mo sa lahat ng ito? Huminga ng malalim si Amihan. Ito na. Hindi, sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa tahimik na silid hukuman. Lumingon siya mula kay Dante patungo sa bawat miyembro ng hurado. Tinititigan ang bawat isa sa kanila. Noong una, ginawa ko ito para sa aking anak, si Hiraya, patuloy niya. Ginawa ko ito dahil ang isang ama na dapat sana'y kanyang magiging tagapagtanggol, ang siya mismong pumatay sa kanya bago pa man siya makahinga. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Dante ay nanigas sa kanyang upuan. Ngunit habang tumatagal, sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng emosyon, ngunit hindi ng kahinaan. Nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakaranas nito. Nalaman ko na ang lalaking yan, itinuro niya si Dante, ay isang halimaw na nagbabalat kayong prinsipe at hindi ako ang kanyang unang biktima. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ni Attorney Robles tumatayo. Sustained! Miss Rizaluna, manatili po tayo sa inyong kaso, sabi ng hukom.
Ngunit hindi na kailangan ni Amihan na itanim na niya ang binhi. Ang ginawa ninyo sa akin, Dante, sabi niya, muling ibinalik ang kanyang tingin sa kanya. Ang pagkontrol, ang paninigaw, ang mga kasinungalingan, ang pag-isolate sa akin mula sa aking pamilya. Iyon din ang ginawa ninyo sa kanya, hindi ba? Objection! Iyon din ang ginawa ninyo kay Clarissa. Sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Sa pagbanggit ng pangalan, isang bagay ang nabasag sa loob ni Dante. Ang kanyang maskara ng kalmadong pagkukunwari ay nagkapira-piraso. Manahimik ka, wala kang alam. Sigaw niya tumatayo mula sa kanyang upuan. Alam ko na gusto niyang umalis. Hindi nagpatinag si Amihan. Alam ko na buntis din siya. Alam kong natatakot siya sa'yo. Alam kong isinulat niya sa kanyang talaarawan. Kasungalingan yan. Walang talaarawan. Isinulat niya. Patuloy ni Amihan. Ang kanyang mga luha ay tumutulo na ngayon. Mga luha ng lakas. Isinulat niya, kailangan kong iligtas ang aking sarili. Kailangan kong iligtas ang aming anak. Iyon ang huling sinulat niya, Dante. Anong ginawa mo sa kanya pagkatapos? I said, shut up. Sumugod si Dante pasulong na parang isang hayop na nasukol. Pinigilan siya ng kanyang mga abogado. Ang buong silid hukuman ay nasa kaguluhan. You did not just kill my daughter, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong, sapat lang para marinig niya. You tried to kill me. You tried to kill Clarissa, but you failed dahil narito ako at dala ko ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, bumukas ng malakas ang pinto sa likod ng silid hukuman. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Lino, ang driver. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Sa likod niya ay 2 pulis. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang ay mabigat. Lahat ng ingay ay namatay. Tumingin siya kay Amihan. Pagkatapos ay kay Dante. At sa huli, sa hukom. Hindi na ako natatakot, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malakas. Hindi ko na kayang manahimik. Ang pagpasok ni Lino ay nagpatahimik sa buong silid hukuman na parang isang malamig na hangin. Ang kanyang mukha, may mga pasa sa pisngi at isang sugat malapit sa labi, ay isang testimonya na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Mr. Lino Valdez, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nauunawaan mo ba na ikaw ay nasa ilalim ng panunumpa? Opo, Your Honor, sagot ni Lino. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Dante. At handa na po akong sabihin ang buong katotohanan. Ikinuwento ni Lino ang lahat. Ang pagdukot sa kanya ng mga tauhan ng Valderrama. Ang pananakot sa kanyang asawa at anak. Ang sapilitang pagpirma sa isang affidavit. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang pagtakas. Nagpakita siya ng isang maliit na voice recorder. Ni-record ko po ang kanilang pag-uusap, sabi ni Lino, nang sabihin nila kung paano nila ako papatatahimikin ng tuluyan kapag natapos na ang kaso. Ipinatugtog ang recording. Ang boses ng isa sa mga abogado ni Dante at ng isang hindi kilalang lalaki ay umalingaw-ngaw. Pinag-uusapan ang pag-aalaga kay Lino. Ito ang huling pako sa kabaong. Ang kaso ng pananakit ay naging isang mas malawak na pagsasabuatan. Walang nagawa ang mga abogado ni Dante. Ang kanilang mga pagtutol ay mahina at walang saysay. Ang katotohanan, na minsan ay madaling baluktutin ng pera at kapangyarihan, ay tumayo ng matatag at hindi matitinag. Ang paghihintay sa hatol ng hurado ay parang isang walang hanggang sandali. Bawat pag-ikot ng segundo sa orasan sa dingding ay parang isang martilyo. Si Amihan ay nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Hindi sila nagsasalita. Wala nang kailangang sabihin.
Sa kabilang panig, si Dante ay nakaupo na parang isang estatwang bato. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit nakita ni Amihan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Sa wakas, bumalik ang hurado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Tumayo ang lahat. Ang buong silid hukuman ay huminto sa paghinga. Ang foreman, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, ay nag-abot ng isang piraso ng papel sa clerk. Sa kaso ng People of the Philippines versus Dante Valderrama, nagsimula ang clerk. Ang kanyang boses ay opisyal at walang bahid ng emosyon. Sa paratang ng physical assault, a new charge of witness tampering, we, the jury, find the defendant. Isang segundo ng katahimikan. Guilty? Isang kolektibong hininga ang pinakawalan ng mga tao sa courtroom. Ang salitang guilty ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Para kay Amihan, ito ay parang isang matamis na musika. Guilty on all charges. Napapikit si Amihan. Ang mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa wakas sa pagpapakawala ng lahat ng tensyon na matagal na niyang dinadala. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang isang bagyo. Ang mga pulis ay lumapit kay Dante, na nakatayo pa rin doon, hindi makapaniwala. Nang iposas nila ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, doon lamang siya tila nagising. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng kaguluhan. Natagpuan nito ang mga mata ni Amihan. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang tingin ni Dante Valderrama. Hindi ito pagsisisi, hindi ito kalungkutan. Ito ay purong walang halong poot. Isang pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na natakot si Amihan. Ang kanyang kapangyarihan sa kanya ay wala na. Isa na lamang siyang ordinaryong kriminal. Habang inilalabas si Dante sa silid hukuman, napansin ni Amihan si Doña Elara na tahimik na tumayo at umalis sa pamamagitan ng isang pinto sa gilid. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng dati, ngunit ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ang reyna ay natalo. Makalipas ang ilang buwan, sa isang araw na maaliwalas ang sikat ng araw, dinalaw ni Amihan ang isang bakanteng lote sa labas ng syudad. Ang lupa ay malawak at tahimik. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang nakarolyong blueprint. Dahan-dahan niya itong inilatag sa hood ng kanyang sasakyan. Ang pamagat sa itaas ng mga guhit ay simple ngunit puno ng kahulugan. Ang Pundasyong Hiraya. 2 taon ang lumipas. Ang bakanting lote ay isa na ngayong gusaling may mga dingding na kulay krema at malalaking bintana na nagpapapasok sa sikat ng araw. Isang simpleng arko na gawa sa kahoy ang nagsisilbing pasukan at dito nakaukit ang mga salita, The Hiraya Foundation, ang bunga ng pag-asa. Nakatayo si Amihan sa entablado sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, mga kaibigan, mga taga-suporta, at ang mga unang residente ng pundasyon. Ang kanyang damit ay simple, ngunit elegante. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang naroon ay isang malalim na kapayapaan at isang tahimik na lakas. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pasasalamat. Ang araw na ito ay hindi lamang pagbubukas ng isang gusali. Ito ay pagbubukas ng mga pinto. Mga pinto para sa mga taong pakiramdam nila ay wala nang matatakbuhan. Ang kanyang tingin ay lumibot sa mga mukha sa harap niya. Nakita niya ang kanyang ama, si Hukom Mateo, na nakatayo sa likuran. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Sa tabi nito ay si Lino, nakasuot ng malinis na uniforme bilang pinuno ng seguridad ng pundasyon. Tumango ito sa kanya ng may paggalang. 2 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Amihan, nawalan ako ng isang pangarap. Ang pangalan ng pangarap na yon ay Hiraya. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ko na ang pagkawala niya ay ang katapusan ng aking mundo.
Ang sakit ay parang isang malaking kadena na humihila sa akin pababa sa dilim. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa alaala. Ngunit natutunan ko na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay maaaring maging bukal ng lakas. Natutunan ko na ang pinakamadilim na gabi ay maaaring magluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Ang pundasyong ito, ang Hiraya Foundation, ay ang aking paraan para gawing liwanag ang dilim na yon. Naglakad siya sa loob ng gusali. Ipinapakita sa mga bisita ang mga pasilidad. Mayroong mga malilinis na silid-tulugan para sa mga babae at kanilang mga anak na kailangang tumakas mula sa mapang-abusong tahanan. Mayroong isang palaruan kung saan maririnig ang mga halakhak ng mga bata. Mayroong isang maliit na opisina kung saan nagbibigay ng libreng legal na tulong ang mga voluntaryong abogado. Habang naglalakad siya, isang batang babae, marahil ay mga 5 taong gulang, ang yumakap sa kanyang binti. Ngumiti si amihan at hinaplos ang buhok nito. Ang ina ng bata, isang babaeng may mga luma ng pasa ngunit may bago ng pag-asa sa mga mata, ay ngumiti sa kanya ng may pasasalamat. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang ama na nakatingin sa isang larawan sa dingding. Ito ay hindi larawan ni amihan o ng kahit sinong politiko. Ito ay isang simpleng sketch ng isang sanggol na natutulog sa buwan. Ipinagmamalaki ka niya, anak, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay garalgal sa emosyon. Saan man siya naroroon, ipinagmamalaki ka niya. Salamat po, itay, sagot ni amihan. Niyakap ang kanyang ama. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinding-hindi, bulong ni Mateo. Nang matapos ang programa at habang paunti-unti nang umaalis ang mga tao, isang babae ang tahimik na pumasok sa gate. Bata pa ito, marahil ay nasa unang mga taon ng 20s. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at mayroon siyang isang pasa sa kanyang pisngi na pilit niyang tinatakpan ng kanyang buhok. Nag-atubili siya sa pasukan. Tila ba hindi sigurado kung tutuloy o tatakbo palayo. Iniwan ni amihan ang kanyang mga kausap at dahan-dahang lumapit sa babae. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya, isang ngiting puno ng pag-unawa at walang paghusga. Naliligaw ka ba? Malumanay na tanong ni amihan. Umiling ang babae, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sabi nila, dito raw po, ligtas. Iniabot ni amihan ang kanyang kamay. Ang kamay na minsan ay nanginginig sa takot ay matatag na ngayon. Tama sila, sabi ni amihan. Hinawakan niya ang kamay ng babae at naramdaman niya ang panginginig nito. Halika, maligayang pagdating. Ligtas ka na rito. Ang buhangin sa punta-araw ay kasing pino at puti pa rin ng dati. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, isang walang hanggang ritmo ng pagdating at pag-alis. Dati, ang lugar na ito ay ang kanyang ginintuang kulungan. Ang bawat alon ay isang paalala ng kanyang pagkabilanggo. Ang bawat magandang tanawin ay isang kasinungalingan na nagtatago sa isang masakit na katotohanan. Ngunit ngayon, habang naglalakad si amihan sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay nakayapak sa basang buhangin. Ang tanging nararamdaman niya ay kalayaan. Hindi na siya nakatira dito. Ang Villa Esmeralda ay naibenta na. Ang mga alaala nito ay ibinaon na sa nakaraan. Ngunit paminsan-minsan, bumabalik siya rito. Hindi para alalahanin ang sakit, kundi para paalalahanan ng sarili kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod at pinanood ang pagsikat ng araw. Ang simoy ng hangin, ang malamig at sariwang amihan, ay humaplos sa kanyang muka. Napangiti siya. Dati, inakala niyang siya ay isang marupok na hanging dumaan lang.
Ngayon, alam na niya na siya ay isang hanging may lakas na kayang magpabago ng panahon. Tumunog ang kanyang telepono, sinira ang katahimikan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Si Lino ang tumatawag. "Ma'am Amihan, magandang umaga po," sabi nito sa kabilang linya. "Pasensya na po sa abala. Mayroon lang po kasing bagong dating kagabi. Isang ina na may 2 anak. Kailangan po nating makakuha ng temporary protection order para sa kanila ngayong araw." Hindi na nagulat o nabalisa si Amihan. Sa halip, isang pamilyar na determinasyon ang pumuno sa kanya. "Sige Lino, papunta na ako. Ihanda mo ang lahat ng dokumento. Sabihin mo sa kanila na huwag mag-alala. Tutulungan natin sila." "Salamat po, ma'am." "Walang anuman, Lino. Ito ang trabaho natin." Ibinaba niya ang telepono at tumayo. Ang kanyang paglalakad, pabalik sa kanyang sasakyan, ay may bagong layunin. Ang nakaraan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanya. Ito ay isang aral na nagbibigay direksyon sa kanyang kasalukuyan. Ang sakit ay hindi na isang sugat na dumudugo. Ito ay isang peklat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katatagan. Bago siya pumasok sa kanyang kotse, lumingon siya sa huling pagkakataon at tumingin sa dagat, na ngayon ay naliligo na sa ginintuang liwanag ng umaga. Hindi niya kailanman malilimutan si Hiraya. Ang kanyang anak ay mananatiling isang bahagi niya magpakailanman. Ngunit ang dating matinding kirot ay napalitan na ng isang mapayapang pag-alaala. Ang kanyang pagkawala ay nagbigay daan sa napakaraming pagsilang ng katapangan, pagsilang ng pag-asa para sa iba, at ang pagsilang ng isang bagong amihan. "Para sa iyo ito, Hiraya," bulong niya sa hangin. "Para sa ating lahat." At habang nagmamaneho siya palayo sa punta araw, palayo sa kanyang nakaraan at patungo sa kanyang misyon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at buo. Ang umaga ay dumating na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan sa Ang Hiwaga sa Villa Esmeralda. Isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamatinding unos ng buhay, ang puso ng isang babae, kapag piniling lumaban, ay may angking lakas na hindi kayang tibagin ng anumang kasamaan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katahimikan at pagtitiis, kundi sa tapang na tumayo at ipaglaban ng katotohanan, hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa mga walang boses. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating mga pinakamasakit na karanasan ay maaaring maging simula ng ating pinakamahalagang misyon sa buhay, kung saan ang mga peklat ng nakaraan ay nagiging ilaw na gumagabay sa daan ng iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kwento ni Amihan. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na pinaghiwalay ng tadhana? O isang kwento ng pamilyang muling nabuo? Ang inyong mga mungkahi ang aming magiging gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.